Kahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa patuloy na pagbabago at pagiging advance ng mundo, halos lahat na siguro ay mayroong access at mayroong mobile phones. Mapabata o matanda ay gumagamit na nito sa marami at iba't ibang dahilan at paraan. Ngunit alam nyo bang may pagkakataon na ito pa ang nagiging dahilan upang tayo ay magkaroon ng phobia na marahil ang ilan ay hindi pa aware na mayroon sila nito. Ito ang tinatawag na nomophobia o no mobile phone phobia. Ito ay ang takot at anxiety ng isang tao kapag nahiwalay o nawala sa kaniyang tabi o paningin ang kaniyang mobile phone na nagdudulot ito ng panic o anxiety sa isang tao. Mayroon din silang labis na pag-check ng kanilang phones sa buong araw at madalas na mag-alala na mawala ng contact sa kanilang mga kausap. Ayon sa mga pag-aaral, ilan sa mga sintomas nito ay ang pagbabago ng paghinga, panginginig, labis na pagpapawis, disorientation, agitation at irregular na pagtaas ng tibok ng puso. Ayon sa Medical News Today, hindi pa malinaw kung ito ba ay nagmula sa existing na anxiety disorder o mula ito at maihahalin tulad sa cellphone addiction. Ayon sa mga eksperto, bagamat wala pang kasalukuyang gamot para rito, ngunit may mga paraan pa rin inirerekomenda ang mga psychologist upang magamot ito tulad ng ibang phobias. Maaaring sa pamamagitan ng behavioral therapies, paghahanap ng wastong support groups and systems, ilang gamot na mula sa doktor, at self-care strategies na makatutulong upang pakalmahin ang iyong isip at katawan. Payo rin ng mga eksperto na agad na kumonsulta at magpatingin sa doktor kung may sintomas ng maranasan ng nomophobia. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama.
sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 9 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas, ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw na ng Biyernes. Pamamahayag. 5 na sa buwan ng Hunyo taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Signal number 1 nakataas sa Batanes dahil sa bagyong Esther. Pagdalo ng 18 ex-marine sa pagdinig ng Gatchalian Block Blue Ribbon Committee sa Lunes, inaantabayanan. Paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin bumagal noong Mayo. Halaga ng diesel nanganganib na tumaas ng 4 pesos and 50 centavos kada litro. Gasolina may rollback. Department of Education National Capital Region itinanggi na may paghihigpit sa media coverage sa opening class sa Lunes. Dating DPWH Secretary Bonoan na pinayagan na ma-ospital o ma-hospital arrest ng Sandigan Bayan. Impormasyon na namataan si Senator Ronald Bato de la Rosa habang nasa yate bine-verify na ng NBI. At isang guro dumulog sa Korte Suprema upang hilingin na pagtibay ng pag-upo ni Senate Acting President Gatchalian. Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Miss Karen Oyong at Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, nasa babala na ng signal number 1 ng Batanes. Ayon sa DOST Pag-asa, napanatili ng Tropical Storm Esther ang lakas habang kumikilo sa direksyon patungong Southern Taiwan. Huling namataan ng bagyo sa line 250 sa hilaga silangan ng Itbayat sa Batanes. Taglay ang lakas na hangin na 45 kilometers bawat oras. Malapit sa gitna at bugso naman na 55 kilometers bawat oras. Kabilang sa inaasahang ulanin dahil sa tropical depression at hanging habagat ay ang La Union, Pangasinan at Zambales. Inaasahan namang lalabas ng parang bagyo bukas ng umaga. Inaantabayan na naman ang pagdalo ng 18 ex-marine sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee Gatchalian Block sa Lunes, June 8. Sa memorandum na pinirmahan ni Senador Erwin Tulfo, chairman ng panel, inimbitahan din sa hearing si Attorney Levi Baligod. Ang grupo ng dating mga sundalong nagbunyag ng maleta deliveries umano sa mga politiko na galing sa maanumalyang ghost flood control projects. Sila ay dumalo kahapon sa kaparehong hearing na pinamunuan ng mga kaalyado ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ang 18 dating Marines ay nagsilbi kay dating Congressman Zaldico na itinuturing na isa sa major players sa flood control scandal. Umaasa si Tulfo na tutugunin ng grupo ang paanyaya na dumalo sa hearing sa darating na Lunes. Samantala, nagbabala naman ang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Erwin Tulfo na posibleng ma-cite in contempt ang mga dating Marines kung hindi sisipot sa pagdinig sa Lunes. Sa panayam ng DZRH, iginit ni Tulfo na hindi matatawag na hearing ang nangyari kahapon dahil wala ito sa official record ng Senado. Sabi ni Tulfo, nagtataka siya kung bakit may mga nawalang senador sa listahan ng nakatanggap umano ng mali-malitang pera. Nakasapi na ngayon ng bagong minorya. Pinasinungalingan din ni Tulfo ang pagkakadawit sa kanya ng mga ex-Marines. Narito ang tinig ni Tulfo. Opo, kailangan po nilang bagatin dahil kung hindi, sila po ay baka issue ng contempt. Lumalabas po kayo. Talaga puro kasi maling gusto nila. Kasi ito po, recorded po ito. Magagamit po ito sa korte. Plano ko po dito, para mataas siguro 2-3 hearing na lamang po. Dahil sinasabi, nag-yayaw-yaw si Senador Marcoleta na pinagtatakpan. Ipatawag natin ito ngayon. Pagkatapos ito, siguro after sila, tapos yung mga inakusahan nila, after that po, kawa na po ang committee hearing, and then papasok ko sa ombudsman. Hindi naman kasi kami mga prosecutor .
Samantala, hihingi ng gabay sina dating Congressman Mike Defensor kay Senator Alan Peter Cayetano kung dadalo ang 18 dating Marines sa Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes, June 8. Sa panayam ng 2x2, sinabi ni Defensor na si Cayetano pa rin ang kinikilala nilang Senate President. Matatandaan tanging ang 18 mga dating sundalo na nagsilbi umanong bodyguard ni dating Congressman Zaldico ang isinalang sa hearing sa Senado kahapon. At sila ay muling iimbitahan sa Lunes sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Walang problema yon. Haharap ang mga Marines, haharap sila sa mga tanong, papaliwanag nila ang lahat ng probisyon ng binanggit na sa affidavit nila. Yun nga lang, parang siguro, ang problema kasi ang tagal-tagal ng grupo nila Senator Erwin, no? Nung sila yung majority, ayaw nilang patawag. Ayaw nilang sinasabi nila hindi totoo o parang exaggerated yung mga kwento. Ngayon ay pinapatawag, parang nag-aagawan naman. Teka muna. Kayo umattend sa amin. Teka muna, nangyari na yung kahapon. So yung sa Lunes, hindi napupuntahan ng 18 Marines? Hindi, ang naging usapan namin ni Atty. Levy, humingi siya ng guidance na sumunod kay Senator Senate President Alan Cayetano. So kung ano sabihin ni Senator Alan Peter Cayetano, yun ang susundin ninyo? Oo, para lang hindi kami kumbaga hindi magipit sa gitna na parang in-snap namin o sabihin natatakot kami, but if this is the guidance of the Senate President na kinikilala naman din nila, di ba, ng kabila, dahil hindi naman sinabing Senate President si Win Gatchalian yun ang susundin namin. Samantala, marami ng pruweba na legal ang nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado noong Miyerkules. Sa panayam ng damdaming bayan, iginit ni Senator Sherwin Gatchalian na lehitimo ang pagkakatalaga niya bilang acting Senate President at maging ang mga abogado sa bansa ay kinikilala ito. Narito si Gatchalian. Nabasa ko rin yung pahayag ng Integrated Bar of the Philippines na ito ang grupo ng lahat ng mga abogado sa ating legal bansa. luminaries, ika nga. Ang sabi nila na valid itong isinagawang proseso nung Wednesday. Kaya lahat nito ay isang direksyon. Ang direksyon nito ay yung prosesong ginawa ay yun ay legal, valid at itong bagong pamunuan ay mayroong mandato. Samantala, itinuturing ni Senator Tito Soto at Senator Ping Lacson na desperadong hakbang ang ginawang bogus hearing ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano para lang idawit ang kung sino-sino sa flood control anomaly. Ito'y matapos silang idawit ng 18 ex-Marines sa naturang skandal at nakinabang umano sa delivery ng mga male-maletang pera. Ayon kay Soto, kasinungalingan ang sinasabing dineliver sa kanyang opisina ang male-maletang pera sa Baclaran dahil sa taong 2022 hanggang 2025 ay hindi siya senador. Ikinadismaya naman ni Lacson ang pilit pagdawit sa kanya nila Cayetano sa isyu ng maleta kasunod ng pagpapakita ng larawan nila ni Soto na nakasakay sa chopper noong panahon ng kampanya noong 2022. Paliwanag ni Lacson, kinontrata at binayaran nila ang air service company na Asian Aerospace noon ng 11 million pesos na nadeklara pa sa kanilang Statement of Contribution and Expenditures o SOSE. Samantala, kikilalanin ng House Prosecution Panel ang liderato naman ni Acting Senate President Win Gatchalian para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor Jerbil Luistro, kasunod na rin ito sa pagkilala ng liderato ng Kamara sa pagkakatalaga kay Gatchalian. Pero sa ngayon, wala pang formal na komunikasyon ang House Prosecution Panel sa bagong upong liderato ng Senado. Ang adina niya ng Kamara na makabalik naman sa regular course of business ang operations at para umapag-aralan na rin nila ang tamang pag-uumpisa ng impeachment trial. Strike 2 na ang OSAA. Pagpapaliwanagin ni Senator Erwin Tulfo ang Senate Sergeant at Arms kung bakit nakapasok sa plenary hall ang Cayetano Block para isagawa ang pagdinig ng 18 ex-Marines. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Tulfo na pinagbawalan ang mga senador mula sa Cayetano Block sa plenary hall, ngunit hindi sa kanilang mga opisina. Nagtataka umano siya kung bakit nakapasok sa plenary hall ang grupo ni Cayetano kahit may utos na anya mula kay Acting
Senate President Win Gatchalian. Sabi pa ni Tulfo, sana ay pinatayan na lang ng ilaw ng OSA ang mga nagsasagawa ng illegal na hearing. Narito po si Senator Tulfo. At saka ano ba nangyari? Strike 2 na kayo. Nung una, sabi niyo, putukan, barilan. Wala naman palang exchange of gunfire. Kayo lang nagpaputok. Ngayon naman, nalusutan kayo. Sinabi na ng acting Senate President na walang hearing. Sana prevent nyo yan. Sana pinatay nyo na ng ilaw, yung kuryente. Dahil wala, kasayang mo eh. Wala naman talagang utos. So, parang mahina po yung usapan po namin. So, kailangan po namin ma-review ngayon. Nakakatakot po dahil 22 senators po nag-uupis rin. Paano kung lusubin kami ng mga armadong grupo? Balansyado! Samantala, bagyang bumagal nitong Mayo naman ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin o serbisyo sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala sa 6.8% na mas mababa kumpara sa 7.2% noong Abril. Mas mataas pa rin ito sa napakababang 1.3% na inflation rate noong Mayo 2025. Pangunahing nagtulak ng pagbagal ang pagbaba ng singil sa transportasyon at pamasahe kasabay ng dahan-dahang tapyas presyo sa singil ng kuryente, tubig at ilang pangunahing bilihin. Sa kabila naman ito, may mga sektor pa rin patuloy na nagmahal ang presyo tulad ng alak, sigarilyo, damit at mga pagkain sa restoranta. Malaking tulong umano ang proposisyong special session upang maayos ang kasalukuyang bangayan at gulo sa Senado. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, handa niyang suportahan ang pagpapatawag nito kahit pa opisyal nang nag-adjourn na sinide o nagsara ang sesyon ng Kongreso. Paliwanag ni Luistro, posibleng kailanganin ang special session para maituwid ang mga irregularidad sa Senado, lalo't papalapit na ang pre-trial stage ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gate pa ng mambabatas kung ito ang paraan para maibalik ang kaayusan at umusad ang mga nakabingbing trabaho para sa bayan, tama lang na magdaos ng special session. 20 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Itinanggi ng Department of Education, National Capital Region, na may bagong patakaran ang kagawaran ng edukasyon na nagbabawal o naghihigpit sa pagbabalita ng media sa darating na pasukan sa Lunes. Ang paglilinaw ay ginawa naman ng DepEd NCR Public Affairs Unit kasunod ng mga napaulat na hininga ng permit o letter of approval ang ilang mga reporter na nagko-cover sa huling araw ng Brigada Eskwela sa Maynila. Paliwanag ng DepEd NCR sa DZRH, hindi ito pagbabawal kundi mga information adjustment lamang mula sa Central Office upang mas maging maayos ang koordinasyon ng mga aktibidad. Sa ilalim ng bagong proseso, kailangan makipag-ugnayan muna ang mga media network sa mga school divisions offices o regional office bago magsagawa ng coverage. Bad news naman na para sa mga motorista matapos patikim ng rollback na mumuro ang malakihan taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, humigit kumulang 5 pesos ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel habang 7 pesos sa kerosene. Habang hindi pa tiyak kung matutuloy ang tinatayang pisong rollback sa gasolina, epekto pa rin ito ng tensyon sa gitnang silangan at malabo pang ceasefire deal sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Pinayagan naman ng Sandigan Bayan si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na sumailalim sa hospital arrest. Batay sa resolution ng 5th Division, ang dating kalihim ay pinako-confine sa PNP General Hospital sa Campo Crame. Siya ay kasalukuyang naka-admit sa Medical City dahil sa angiogram procedures, bukod pa sa diabetes at iba pang karamdaman. Ayon sa ruling, dahil sa masela na health condition ng dating DPWH Secretary, makatwiran lamang na ikonsidera ang pagsasailalim sa kanya sa hospital arrest. Si Bunoan ay co-accused si Senator Jinggoy Estrada sa kasong graft at plunder dahil sa flood control scandal. Opisyal nang inilunsad ng Department of Education o DepEd ang Project Handa para sa mas mabilis na pagmonitor sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral sa Lunes, June 8. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, gagamitin ang programang ito para makita agad kung aling mga paaralan ang may kakulangan sa pasilidad, kagamitan at suporta para mabilis itong mapadalhan ng tulong ng pamahalaan. Sa huling datos ng DepEd, nasa 28 billion pesos na halaga ng mga repairs sa mga paaralan ang kailangang una
unahin ang partikular na mga palikuran at supply ng tubig. Pagdating naman sa teknolohiya, nasa 76% o mahigit 36,000 na pampublikong paaralan na ang mayroong mga laptop, tablet o telebisyon para sa mga klase. Samantala, plansyado na rin ang paghahatid ng mga instructional materials kung saan nasa higit 70% na ang na-deliver ng mga textbook para sa grade 4 at sa grade 5. Iniimbestigahan naman ng National Bureau of Investigation ang online post na sakay ng yate si si Senador Ronald Bato de la Rosa patungo sa isang probinsya. Batay sa isang ambush interview, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na naghihingan sila sa mga ganitong impormasyon. Hindi kasi niya malabong nililigaw lamang nito ang mga otoridad sa pagtugis sa ICC wanted senator. Narito si Matibag. Check pa natin. Hindi ko pa nakita yun. Baka kasi nililigaw tayo, kaya maingat tayo. We cannot say exactly that. Yung kasi naniniwala kami na nandito pa. Mas mahirap kung aalis siya. There are about 122 countries na member ng ICC. Tapos almost all of the countries have obligation to the Interpol. So mas mahirap for him. So malalim naman na sa dalawang medical procedure si dating DPWH Secretary kasunod ng nangyaring heart attack o Secretary Manny Bonoan. Kasunod nito, hinihintay ng pulisya ang clearance mula sa attending physician bago ilipat si Bonoan pabalik sa PNP General Hospital. Kasunod dito ng pagpayag ng Sandigan Bayan na ma-hospital arrest sa Campo Crame ang akusado sa plunder kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nakadalawang procedure na si Bonoan para sa kanyang heart attack. Wala umano sa mabuting kondisyon si Bonoan kaya kung hindi kakayanin ng PNP, hihirit sila sa anti-graft court na mai-transfer siya sa mas advanced na pasilidad tulad ng The Medical City. Ayon kay Police Colonel Cleto Manongas, hepe ng PNP General Hospital, malalaman pa sa mga diagnostic kung fit for trial si Bonoan. Pakinggan at panuurin po natin ito. It's too early po to tell na kung malabo o mabilis na po. Pero sir, kung lagi siya nagtatrigger ng stress and given na may mga sakit siya, fit for trial ba si Secretary Manny? Titingnan natin po if all the examination was already done and kung depende rin sa assessment ng kanyang attending physician po. 24 o 26 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na ang unang buhos ng mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras na Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulog. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta,
super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, killing to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. This Saturday on Scene Zone, pag-usapan natin ang longest-running European Film Festival in the country na Cine Europa. Kasama ang European Union Ambassador to the Philippines, His Excellency Massimo Santoro. Mahalaga para sa akin na makita ng pelikula sa Tagalog din, very much dominated by social media content which is short, which is quick, etc. There is still good room to do things in the classic way. A Filipino worker who decides to move to Cyprus. The title of the movie is Maricel. I would say biyahe sa kultura, something like that. And the best part of it is that it's also free, right? Definitely so. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV.
sapul at sapul, no? Parang yun ang naging joke na parang gusto mo maputol ang puno, punta ka sa DNR. Pero kasi ano na yan eh, parang nangyari na eh. Hinahabol mo na lang sinusubukan mo na lang gawing okay yung pinahintulutan mo. Babalik at babalik pa rin siya na dapat ma-hold into. Yung mga subject ba, lalo sa pare-parehong eskwelahan na pinanggalingan ng mga abogado nagpipingkian ngayon ng talino, magkakaiba ba ang tinuturan ng professor sa bawat? Siyempre pare-parehong subject. Iisa lang naman ang konstitusyon, di man nagbabago yan, di ba? So yun naman ang pinag-aaralan nila, paano isulong at ipaglaban ng konstitusyon, lalo na para sa mga ordinaryong mga mamamayan na katulad natin. Kanya-kanya lang ng interpretasyon, kanya-kanya lang ng galing ng katwiran at argumento. But at the end of the day, ang atin ho kasing last bastion pagdating po dito sa tagisang ganito ho ng karunungan ay ang Korte Suprema eh. Kaya tayo po ay kaisa sa mga nananawagan, total meron na naman hong dumulog sa Korte Suprema na makita kung ano ba talaga ang tunay na dapat maging desisyon sa pagitan po na babangayang kampo ng Gatchalian at Cayetano sa Senado. Sana'y matuldukan at madesisyon na ito, partner, sa lalong madaling panahon. Para mapanuto na ang lahat, magkaintindihan na kung sino talaga ang may legal at konstitusyonal na basihan sa paghawak muli ng pamunuan sa Senado. At, kasi sa ngayon nakikita natin medyo patigasan po talagang, yung dalawang magkaibang kampo, yung block ni Senator Alan Peter Cayetano at yung block naman po ni Senator Sherwin Gatchalian. So our dear Supreme Court Justices, we know for a fact na ito kasi ho ay highly political at ibang sangay po ito ng gobyerno, which is the legislative. Kanya lang ho talagang kayo rin naman ho, end of the day kayo rin naman ang tuntungan ng mataas na karunungan. Kanya sana sa lalong madaling panahon po ay magbigay na kayo ng desisyon sa anumang ihahaing petisyon sa inyo sa bagay na ito. But in the meantime, tayo muna ay makipag-ugnayan nga tayo sa nangyayari naman sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa mga panukalang batas na hindi na natin kumusta kasi, partner, baka mamaya may mga magagandang panukala na kinakailangan ng pong mabilis na mapagtibay din naman. Kagaya po ng isinusulong ng ating kaibigan mula po sa 4K Party List na si Congresswoman Iris Montes, ay nasa linya natin si Congresswoman Iris. Magandang hapon, ma'am, si Henry at si Karen sa DZRH. Magandang hapon po, ma'am Iris. Magandang hapon po, Sir Henry, Ma'am Karen. Kamusta na po kayo? It's been a long time. Yes, ma'am. Oo nga po. Kami nga ho ang umusta sa inyo at salamat naman napaunlakan niyo ulit kami ni Karen. Siguro, partner, maitanong ulit natin kay ma'am. Ano nga po ba ang 4K party list muna? Doon muna tayo uli. Yung 4K party list po ay kababaihan, kabalikatan para sa kapakanan at kaunlaran ng bayan. Ito po ay isang party list organization na nagre-representa po ng kababaihan sa mababang kapulungan po ng Kongreso. So, kumusta naman po ang laban ng mga kababaihan, Congresswoman Iris? So, laban ng mga kababaihan. Oo, malayo na po bang ating narating? Ay, opo, maikwento ko lamang po. Nung tayo po ay umupo sa mababang kapulungan ng Kongreso, agad po tayong tumayo sa plenaryo. Ako po ay nag-deliver ng privilege speech tungkol po sa paggamit po ng ating gender and development budget. So, napakalaki po ng pondong ito. Imagine niyo po, 5% of the budget of the Asian agencies ay dapat napupunta po sa gender and development. Kaya lang po nung aking pag-aralan, nakita po natin na unang-una, hindi po nasusunod ito. Kung nasusunod man po, yung mga programa at proyekto ay hindi naman po talaga angkop para sa gustong mangyari ng ating yung ating batas na nagtatalaga ng paggamit ng 5% ng pondo para sa gender and development.
Pangatlo po, may mga ahensya po na hindi po talaga nagko-comply sa inuutos ng batas. So tayo po ay tumayo sa plenaryo at sinabi natin na ito po ang ating katayuan ngayon at pagdating naman po sa budget hearing ay talaga po nga inusisa natin. Tinanong ang mga ahensya kung saan nga po napupunta yung pondo na dapat for gender and development. Opo. At nagkaroon din po ako ng privilege speech na nais po nating imbestigahan nga po ang paggamit nito. Ma'am, ano ho ba yung gender and development? Bakit kailangan ding may budget ito, which is you're saying na 5% from all of the government agencies dapat naglalaan ng 5%. Ano po ito? Para saan po ito? Anong kahalagahan na mayroong gender and development? Noon po, if I am not mistaken, almost 17 years ago po, pinasa po natin yung Magna Carta of Women. Yan po yung RA 9710. Iyan po ay batas na pinasa po natin providing for a comprehensive and legal and policy framework na nagmamandate po ng gender equality, non-discrimination, and empowerment po ng kababaihan. No po? So, parte po ng provision ng batas na yan, ang yung nga pong alokasyon ng 5% of government budgets for gender-responsive programs. So, 17 years na po yan ang sinasabi ng batas na yung 5% nire-require natin mga government agencies, local government units, state universities na mag-allocate ng 5% sa total budget nila para sa GAD plans and programs para ma-mainstream po ang gender development. Particular po ang mga kababaihan para mapalakas ang sektor ng kababaihan. Exactly po. Mapalakas ang sektor ng mga babaihan para po mabigyan sila ng sapat na suporta to level the playing field. Ayun. Pero ang tanong, Congresswoman Iris, ma'am, is the 5% enough? And kasi meron pong requirement, ika nga, dahil may budget, ibig sabihin, kailangan taon-taon ay gumagawa po ng mga programa, gender and development programs, ang ating mga nabanggit nyo po, o mga public institutions po. So, ito po bang pondo na ito ay sapat na? Kailangan po bang magdagdag? O kung hindi naman po ay yung mga programa ay sapat na rin po ba? O ano po ba yung mga kailangan pa po nating tutukan na para maging epektibo yung mga gender development programs po? At nagagawa ba, partner? Opo, ito po. Ang problema niyan, sa paningin ko po, malaki pong halaga ang 5% na budget na yan. Ang problema nga lang po ito, yung ating mga programa at proyekto, parang ang nangyari po, ito po ay ang nasa aking talumpati, na para bang compliance lamang. So much so, we could comply with the provisions of the law. Magtatalaga lang tayo ng mga pa-seminar, pa-ganito, para lang masabing ginamit sa gender and development plans and programs. Pero ang totoo po, kung iyong susuriin ang mga programa at proyekto, hindi po talaga niya tinutukoy at kumbaga, nabibigyan talaga ng tamang atensyon yung problema sa gender and development. Halimbawa po, ganito, sa akin, ang paningin po, para po lang maintindihan natin, sa mahabang panahon, ang tinatarget po natin ng mga programang yan, karamihan kababaihan. Pero hindi po natin naiisip na baka panahon na para ang matarget mo naman mga kalalakihan. Sila ang i-educate. At kasama yun sa gender and development programs and projects dapat. May hindi lang ang mga babae ang ine-educate, pati din ang ating mga kalalakihan. Hindi ba dapat gano'n naman talaga? Kasi kaya nga equality. Oo, para kunyari po, sa workspace, ika nga, ay alam ng lahat, di lang ng mga kababaihan, ang karapatan ng mga kababaihan sa pagtrabaho na they should feel safe, hindi po sila na harass, di sila nabubuli. And then also equal pay, medyo equal pay. Kasi traditionally, tama po ba, Ma'am Iris, na mas mababa ang sweldo ng mga kababaihan compared sa mga kalalakihan, lalo sa mga executive and managerial levels? That is correct, Ma'am Karen. In fact, sa aking pananaliksik,
of same level position, hindi pantay po ang pasweldo sa mga babae at lalaki. But that's another matter. That's a Pero labor ma'am, issue. balikan lang namin ni Karen yung funding na 5%. So, practically, lahat ng government agencies may 5% for God? Yes po. Yes, paano po ang utilization nito? Paano ito ibinababa at umaaabot ito hanggang sa countryside? Kasi kung 5% halimbawa pala, kung ang budget halimbawa ng Department of Education ay 700 billion halimbawa na. So yung 5% noon, ma'am? 5% Yes po, of that alone from DepEd. Yes, that is correct. Kung 5%, how much is the 5% of 700 billion, for example? 10% is 700 million. So 350 million yun. 50 million. That's correct, Sir Henry. For one agency alone. Yes. Tama Ngayon, po yan. sa tingin po ninyo, kung ito total yung halimbawa for a year, let's say for 2025, magkano ang total GAD sa buong Pilipinas galing sa ibang mga ahensya? Kung let us just assume that we have 7 point something trillion po ba yung budget natin? Yung annual budget. So 5% of that. I think hindi na po kasama dyan yung mga sa plans and programs. Sa plans and sa mga projects po. Parang sa PAPS lang po yata ito, if I'm not mistaken. So pero ang para po sa akin, malaki po ang budget na ito. Pero paano yan paano yun ini-utilize at ibinababa sa agency budget na po yan? Nakapaloob na po yan sa agency budget. Nasa budget na po ng agency. Kasama na po yan doon. So ibig sabihin, for each agency, they are responsible po for the execution of that 5% for the gender and development programs. Kada ahensya dapat may GAD. Kasi meron ako mga kaibigan na nagtatrabaho sa LGU, sa state media, meron silang seminar. Parang hindi ako pwedeng umattend ng labas natin ngayon kasi may GAD seminar kami. Puro seminar. Ba't puro seminar, ma'am? Pero puro seminar, ma'am Iris. Yan po. Yan nga po ang ating ikinalulungkot na parang nasanay na lang po tayo na puro seminar. Meron pa rin po ibang mga programa at proyekto na mas makabuluhan po siguro na hindi lang nalilimita sa seminar. Siyempre parte po dyan sa mga GAD budget, yung paglalagay po ng mga nursing station in some offices. Kaya lang po, hindi pa po masyadong ang akin pong isinusulong sana sa mga opisina para tinong kanilang health program, yung mental health program din para sa ating mga kababaihan kasi sila po madalas ang mga multitaskers, mga nagtatrabaho, meron pa sa bahay, nag-aalaga ng bata. So yun po, hindi lang po dapat malimita sa mga seminars. Like po sa akin din pong nabanggit ito, katulad po yung ating mga kababaihan na dumadaan po na menopause. Sana po doon sa mga opisina nila, matulungan din sila ng mga program para maintindihan na ating mga kababaihan yung pinagdadaanan nila kasi may mga physiological, psychological changes that happen during that stage. And more often than not, overlook naman po yan. Hinahayaan na lang natin, sasabihin lilipas din yan. Pero sa totoo lang po, it impacts heavily on the mental health of our women, on the on their productivity, on their everyday life. So, yun po sana ay natutuunan din po natin ng pansin. Hindi lang yung mga seminar, just so we could comply with the requirements. Pero alam mo, Ma'am Iris, na-review nyo na po ba yung mga accomplishment reports ng mga agencies po? For each agency, ano po yung nakita nyo if ever na-review nyo na po itong mga to? May mga best practices ba din naman maski pa paano? Yes po, meron din po. Actually, I skimmed through it before I delivered my privilege speech. Yan po ang layunin natin sa ang pangako po sa akin ng Committee on Gender Commitment in Women. Pagbalik po namin sa Kongreso after ng CNDA ay isasalang na po yung aking privilege speech at mag-iimbestiga na po tayo sa usage niyan. Very good. Para talagang mabalangkas, mahimay-himay natin
sino ba, meron naman po tayong listahan kung sino ang mga compliance agencies. And believe me, Sir Henry, maniwala po kayo sa hindi, ang nakakalungkot, most po hindi nagko-comply ay mga state universities and colleges and mga educational institutions. Kaya po ako nalulungkot na supposedly doon sa kanila mag-uumpisa ang education. Is that based on COA audit, ma'am? Yan po ay dapat po ino-audit ng COA. Nung nakaraang budget hearing, I have asked the DBM and the COA. Dapat po hindi nyo pinapalagpas yung mga ahensyang hindi compliant. Dapat din ng COA maging stricto kayo sa pagpapatupad ng probisyon ng batas na ito. Kaya nangyayari po itong nangyayari ngayon sa kalagayan ng ating God budget ay dahil pinapabayaan at hinahayaan lang natin na maging compliant ang God budget instead of a transformative tool. Siguro, Ma'am Irish, it's high time na makaisip ng lalo sa pangunguna ninyo at yung ibang mga ahensya partner na makaisip ng mga konsepto na doable and hindi ho yung, kasi with all due respects, with an advent of modern technology, ang dali na ho kasi na ma-acquire yung learnings and education. Yes, exactly. Hindi mo na kailangan ng palaging may monthly seminars, hindi mo na kailangan ng palaging ng may sa TikTok lang, sa YouTube lang, sa Facebook lang. Ang dami mo nang matututuhan tungkol sa sa kababaihan. So, pero ang problemang malaki ngayon, lalo with this inflation rate, ang problema yan ng mga nanay, yung papaano tutugunan yung pang-araw-araw na pamumuhay at tutulungan yung mga esposo na mabuhay ng maayos ang pamilya. Siguro I'm talking about the livelihood component of it. Baka po pwedeng kasi kayo sa 4K, I understand, yun ang inyong core focus yung livelihood, hindi ba? Baka sana ma-channel through you yung mga pondo ng GAD na yan na mas maraming mga kababaihan ang matulungang mapaunlad ang kabuhayan kahit nasa bahay lamang. Sir Henry, I think we are limited as to the usage. We cannot use it as mga parang tampuhunan yung budget. Yun naman ang limitasyon nun. May limitasyon po. But I continues po yung ating pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno tungkol po sa pagpapaigting o pagpapalawak ng mga oportunidad para sa kabuhayan ng ating mga kababaihan. I've also filed several measures on that regard. Madami na rin po akong na ipasa doon. Ano yung pinaglalaban ninyo ngayong measures na kinakailangan maging priority bill para sa lalong madaling panahon maipatupad? Opo. Mabalita ko lang po, Sir Henry, as of now, the 4K party list has filed a total of around, if I'm not mistaken, 171 authored bills. Wow, ang dami. 145 of which ng mga House bills, about 26 resolutions. And they have co-authored around 264 measures also. So, yung ating mga in-author na measures nakapaloob pa rin sa yung ating HEALS agenda, health, education, environment, livelihood, and services. Ano po? In a nutshell po, yung mga panukala natin sa health, yung pagpapaigting pa rin ng serbisyo para sa pangkalusugan, hindi lang po ng sektor ng kababaihan, kundi ng buong pamilya at sambayan ng Pilipino. In fact, may I also say na proud po akong ibalita that during the budget hearing, tinutukan ko po ang pondo ng PhilHealth. Ako po ay tumayo din sa plenaryo tungkol po dun sa nawalang 60 billion na naibalik sa PhilHealth, at ako po ay masusing nagtanong sa Department of Finance at DBM kung bakit nila ginawa yon at bakit hindi pinahahalagahan yung PhilHealth. Hanggang ngayon po, tuloy-tuloy po ang laban ko para sa ma-implementa po natin ang UHC ng maayos. In fact, I have been elected as the member for minority ng Subcommittee on Healthcare Review
ginawa po last December. So kasalukuyan po kaming nagre-review ng UHC para matukoy kung ano yung mga problema at balakid sa implementasyon nito. Ano po? So ganun pa rin po sa environment. We have actively participated sa mga and filed bills on climate change, on circular economy and environment, and ganun pong mga usapin at sa education, ganun din po sa livelihood po. May mga ilan po akong isinulong yung sustain yung pong sa mga pagpapalawak po ng job opportunities and livelihood opportunities. In fact, one of my authored bills po na naipasa na sa pangatlong pagbasa sa Kongreso, yung patuloy ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Kasi yung current purpose po natin, di ba, merong mga ibigay lang na meron pong natatanggap na ganito. Doon po sa bill ko, in-expand natin po yan to include, hindi lang pagkatapos ng programa na kumbaga dole out lang. We should ensure that from temporary relief, ito'y itatawid sa self-sufficiency. Kaya dapat bago matapos sa programa yung isang 4-piece beneficiary, dapat nating ma-ensure na siya ay self-sufficient. Na paano? Tama. Kailangan prioritize sila, halimbawa sa alternative learning system. Tulungan sila makapag-avail doon para makapag-aral din sa TESDA, mahon yung skills niya for possible employment, pati po sa mga livelihood opportunities, so that before mag-graduate, meron na po silang kakayahan na tumayo sa sarili nilang paa. Hindi lang po yung ayuda at a certain time. Kasi after all, hindi naman po natin, kumbaga, masusolusyonan yung poverty kung ganun lamang po ang paningin natin. Dapat maitawid talaga natin sila to self-sufficiency by giving them opportunities for work and livelihood. So, So, ma'am, ngayon po, alam naman po natin na may nangyayari po na medyo hindi po kagandahan sa inyong counterpart sa mataas na kapulungan po ng Kongreso. Opo. So, what do you think po, ito po ba ay makakaapekto sa inyong pagsulong sa mga nabanggit nyo po na mga authored bills nyo po, yung mga batas na gusto nyo po sana na maipasa para po sa kalagayan ng mga kababaihan? Opo. Nalulungkot po ako sa mga nangyayari sa ating bansa at sa particular sa Senado. As of now po, I think we have around 10 authored bills that were passed on third reading. It will definitely be affected by nangyayari sa Senate. Kasi syempre kailangan po nila na italakayin din doon itong mga batas na ito itong mga panukalang ito para maisabatas natin. But with what's happening, syempre, paano po nila ito matatalakay kung ganyan ang nangyayari? So sayang din po yung effort on the part of the House na naipasa na natin itong mga mahahalagang panukalang ito. Kasama na po dyan, Sir Henry, Ma'am Karen, kakapasa lang din po. Kasama po yung isang bill natin dyan, yung Freedom of Info Act. So, naipasa lamang po ang third reading the other day. So, sayang po kung hindi... Yung Freedom of Information, is that an amendment to FOI, the law? Actually po, Sir Henry, wala pa po talagang batas on FOI. We have endeavored to pass the FOI bill for the past 5 or so administrations. So, wala pa po talaga tayo. Kaya ito yung unang pagkakataon sana na baka sakali kasi isi-certify na LEDAC priority, ay maipasa na ito. Kasi most of what's happening really, ito sa mga corruption, governance issues natin, transparency, accountability, may mga system failure po tayo may mga pagkukulang din. Kung ito ang freedom of info, sana isang magandang framework para maging transparent, sana maipasa po din yan. And yung 4K po din ay mabanggit ko na rin ay kauna-unahang nagpaspasa po ng kadena bill sa Kongreso. Yun din po ay sayang din po na accountability and budget framework. So, kung may panawagan kayo ngayon sa inyong counterpart sa Senate, taking this opportunity na manawagan kayo, ano po ang gusto ninyong ipanawagan sa mga senador?
Ako po ay umaasa at nagdadasal na sana at the soonest possible time ma-resolve yung impasse, ma-resolve ko ano man ang hindi pinagkakaunawaan nila, at sana'y dumating sa lalong madaling panahon ang oras o pagkakataon na maisantabi nila ang kanilang mga personal at mga hindi na pagkakaintindihan at magkaisa para magtrabaho para sa bayan. They have a lot of things to do in the Senate, and at the end of the day, kapag hindi po na-resolba ang gulong ito, ang maaapektuhan po ang taong bayan at tambayan ng Pilipino. At yan naman po ay obligasyon natin sa kanila na magsilbi ng tuloy-tuloy at hindi dapat nakakaapekto yung ating mga personal na mga agenda. And lastly, sa ating mga kababaihan partner na mayroon maaari pong gustong ilapit sa inyo sa 4K, sa Facebook na lang, mas madali kayo makontak yung pages ng 4K Party List. Yes po. Informed po sila. Meron po tayong team that na sumasagot sa messages po dyan. Pag may mga nangangailangan pong tulong sa abot ng aming makakaya, ay tinatawid po namin sa tamang ahensya ng gobyerno, at tuloy-tuloy po ang ginagawa ng 4K sa abot ng aming makakaya, na patuloy po kaming nagsisilbi sa ating komunidad. Very good. Salamat po ng marami, Congresswoman Iris, for joining us, at siguro from time to time makikipag-ugnayan kami sa inyo for the follow-up and the results itong inyong mga panukalang batas sa Kongreso, para at least naman ay malaman ng taong bayan din and how 4K Party List is working for the people. Thank you so much, ma'am. Yes po, maraming salamat po, Sir Henry, and Ma'am Karen, maraming salamat po sa oportunidad at magandang gabi po sa inyong tagapakinig. Thank you po. Ayan. Actually, that's the focus kanya, that's the objective, kaya po din namin tinawagan si Ma'am Iris, kasi para malaman kung ano ba yung nasa baba na sa House partner na kinakailangan ng concurrence ng Senate. Kasi may dalawang school of thought dito sa bangayan po kasi nga ng Senado. So, siyempre yung mga abogadong pabor kay Senator Alan Peter Cayetano, talagang tinutulak nila yung illegitimacy ng grupo naman ni Senator Sherwin Gatchalian. Kanya nga panukala ang amin kahilingan, kahit anumang naririnig po kasi nating ingay ng iba't ibang mga abogado, end of the day, Supreme Court naman kasi ang magsasabi kung ano ang tama at ano ang dapat sundin. So sa lalong madaling panahon, and we hope and pray that the Supreme Court will act on it based on the petition ng mga tao pong nagsampa na ng petisyon sa Korte Suprema sa bagay na ito. Thank you, Ma'am Iris. 6:06, babalik kami. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyo. Balansyado. This time. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may
papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa Malolos City Regional Trial Court ay naglabas na ngayon ng arrest warrant laban sa kontratistang si Curly Discaya. Sa kalalabas lamang na arrest warrant na pirmado ni Presiding Judge Mirasol D. Chinco ng RTC Branch 20 ng Malolos para sa kasong malversation of public funds, falsification of public documents kaugnay ito sa umanay manumalyang flood control project sa Bulacan. Kasalukuyang nakadetine sa Senado ang ipinaparestong si Discaya matapos na ma-cite in contempt sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya inaasahang doon muna siya kukunin ng mga otoridad bago iharap sa korte. Kasama sa pinaaresto ang asawa niyang si Cesara Rowena Cruz Discaya, Maria Roma Angeline Discaya Rimando, dating DPWH engineers na sina Bryce Erickson Hernandez at JP De Leon Mendoza at 7 iba pa. Malinaw na nakasaad sa warrant na non-bailable ang kaso. Isinampang kaso matapos madiskubre ang paggamit umano ng mga peking dokumento upang mailabas ang pondo para sa mga flood control projects na hindi natapos sa substandard na nagkakahalaga ng multimilyong pisong galing sa kaban ng ating bayan. Ako si So, Bal, posibleng from the Senate, kukunin yan, makukulong yan saan? Sa provincial saka lang maglalabas doon sa provincial, sa Malolos, sa Bulacan, Malolos. Henry. Oo, kasi non-bailable ito, ibig kamo. Yes, nasa warrant. So, doon sa matagal, ilang buwan ng pagkakadetine nitong si Curly Discaya, yan sa Senado, ay malilipat na siya sa provincial jail. Sa bahagi ng Malolos, Bulacan. Ay, si yung asawa nito, hindi ba nasa, tama ba, NBI? Nasa Bisaya. Nasa Bisaya? Oo. Lapu-Lapu City Jail, nga pala, oo. Ako, magkalayo. Pero depende na sa korte kung ito'y san ididitine. Itong yung babae, yung kanyang asawa na nasa Lapu-Lapu City naman nakakulong, Henry. Wari naman. Sige. Bal, salamat. Thank you. Back to you, Henry. Flash Report. Flash Report! Alam mo, partner, talagang siguro ito isang pamukaw isip dun sa mga nagkakamal ng limpak-limpak ng salapi at matuto sila dito sa mga karanasan na ganito. Isipin mo, yung iba nasa ospital, lumabas ang iba't ibang sakit. Dito naman, wala magawa yung pera, partner, sa mahabang kamay ng batas. So, sakit dun na kahit bilyonaryo ka, partner, kinakailangan mong harapin ang mahabang kamay ng batas. Thank you, Val Gonzalez. Balansyado. Mula sa number 1 Smart Dish. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tips para hindi madaling mapanis ang pagkain, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Mahal ng mga bilihin at bukod pa sa tamang pagbabudget ng mga wais na nanay ay mahalagang mapanatiling fresh ang mga pagkain upang maiwasang ito ay mapanis para naman hindi masayang.
Una, pagdating sa pagluluto ng ulam, anumang pagkain na may sangkap na suka o vinegar ay hindi madaling mapanis. Bukod pa riyan, lutuin ang mga ito ng mabuti at iwasan din ito ay ma-half cook. Palamigin ito kung hindi agad kakainin at huwag agad ilalagay sa ref ng bagong luto. Ilagay sa chiller ang mga pagkain na may halong kamatis dahil madali itong mapanis. Habang sa isa namang resealable plastic bag ang mga pagkain tulad ng manok at isda. Habang pagkatapos naman hugasan at patuyuin ang mga gulay ay ilagay ito sa plastic at ipasok na sa ref. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Accountable, yung mga pumayag. Actually, yung namimiss kasi ng DNR dun sa debate dito is hindi siya usapin kung i-earthball natin yung mga puno. Ang usapin siya is ba't nila pinayagan yung project in the first place. This is a room para sa kanila, parang pagnilayan nila or mag-self-assessment sila bilang isang ahensya na talaga bang na-fulfill natin yung mandato natin. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Speed climbing kasi is it's a very weird sport. Hindi siya katulad ng basketball. I think the biggest factor that played a big role in achieving that 6.08 new record was yung mental talaga. Because if you don't have your mental, hindi ka talaga makaka-perform ng maayos. Biggest challenge as a Filipino climber, for me, since nasa speed climbing ako, I think that it's the facilities. Hello, ako si John Forones, a professional sports climber. Abangan ang aking exclusive interview dito sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, Master Balota Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na ang gandingan para sa kalikasan ang itinanghal bilang Best
AM radio program host ay Samantala, NGCP tinayakang patuloy na pagpapalakas ng transmission network. RH14 Leth Narciso LED. Committed ang National Grid Corporation of the Philippines sa matatag, maaasahan at malakas na power system. Kaya naman tiniyak ng NGCP ang patuloy na pagpapalakas ng transmission network ng bansa. Ayon sa korporasyon, patuloy ang implementasyon ng mga proyekto para matugunan ang lumalaking demand sa enerhiya at masuportahan ang integration ng mga bagong planta ng kuryente at renewable energy sources. Welcome sa NGCP ang pagtutok ng administrasyon sa sektor ng enerhiya at panawagan para sa napapanahong pagpapalabas ng mga permit at hindi na antalang right-of-way access para mapabilis ang pagkumpleto sa mga pangunahing transmission projects. Umapela ito para sa isang holistic, industry-wide long-term development plan tungo sa sapat at non-intermittent baseload supply, maintenance ng energy mix na may tinatawag na geographically spread out plants na may iba't ibang teknolohiya at resource adequacy-based planning. Una rito, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Energy na tingnan ang estado ng mga proyekto at trabaho ng NGCP. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Leth Narciso. Samantala, AFP umalma sa patuloy na pagtawag sa mga nagpakilalang bagmen ni Zaldico bilang 18 Marines. RH52 Edniel Parosa, ibalita mo yan, Edniel. Muling iginiit ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na labas na sa institusyon ang mga aksyon ng 18 nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico. Sa notice sa media na inilabas ngayong hapon ni Colonel Sergio Trinidad, hepe ng AFP Public Affairs Office, nakiusap ang militar na huwag nang tawaging 18 Marines o ex-Marines ang nabanggit na grupo. Bukod kasi sa katotohanan hindi naman sila lahat naging miyembro ng Philippine Marine Corps, binigyang diin ni Trinidad na lahat ng mga dating sundalo ay wala na sa serbisyo nang magtrabahong security aid ng sinipang mambabatas dahil sa patuloy na taguri sa kanila bilang Marines. Sinabi ni Trinidad na nababahiran o maaring nababahiran tuloy yung pangalan ng AFP o maging ng PMC. Una lang sinabi ng Philippine Navy na karamihan sa nagpakilalang 18 Marines ay dishonorably discharged o mga pinatalsik sa serbisyo dahil sa mga paglabag bilang kanilang background. Kamakailan lamang nagpatawag ng press conference ng 18 pero itinaboy ng mga ito ang mainstream media reporters na nagtungo sa venue sa Pasig City. Pinakuli nilang public appearance ang pagharap sa hearing ng Senate Block na pinamumunuan ng Senador Dati Marcoleta at Senador Alan Peter Cayetano. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Angel. Samantala, proyekto kontrabaha sa Pampanga River, puspusa na. Ayon sa DPWH. RH9, Tina Nolasco, Tina. Umaarangkada na ang paglalagay ng mga gabion retaining walls at 24-meter sheet pile sa Pampanga River para mapigilan ang baha sa Arayat, Mexico at San Fernando, Pampanga. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kasabay ito ng mga upstream interventions bago magtag-ulan. Alinsunodaan niya sa mandato ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Target din ang pagpapatayo ng 5 dam at intention na basin sa 2027 para makontrol ang daloy ng tubig. Samantala, kontento naman ang kalihim sa mga bagong drainage at ginawang declogging sa mga estero sa Maynila tulad sa Ermita, Port Area at iba pang lugar dahil hindi na dumanas ng dating malailog na baha ang Taft Avenue at Calao nitong mga sunod-sunod na pag-ulan. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Samantala, balitang foreign tayo. Bulkan sa Indonesia nagkaroon ng multiple eruptions. Lokal na paliparan isinara dahil sa mga pagputok. Ibalita mo yan, Jackie Resho. Nakapagdala ng multiple eruptions ang highly active volcano sa eastern Indonesia ngayong araw ng Biyernes na nagdulot ng pagsasara ng lokal na paliparan. Ayon sa National Volcanology Agency, sumabog ang Mount Lowitobi Laki-Laki sa Flores Island kaninang 11:15 ng umaga oras sa Indonesia, kung saan umabot ng 2.5 kilometers ang taas ng ibinuga nitong volcanic materials. Ito ay matapos ang ilang mga pagsabog. Nakataas na sa ikalawang pinakamataas na alert level para sa aktibidad ng bulkan ang Mount Lowitobi
LB Lucky Lucky na nagpapatupad ng 5 kilometers exclusion zone malapit sa bunganga nito. Gayon din ay pinag-iingat ang mga residenteng malapit sa lugar at sa mga ilog sa posibilidad ng pagdaloy ng lahar. Nito lamang ding Abril ay sumabog ang naturang bulkan kung saan umabot sa 1,500 meters ang taas ng ibinuga nitong volcanic ash, kaya't isinailalim ito sa alert level 2. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resyo ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kling-kling na! Alright, from kahapon, from Kamsur, dito naman tayo sa Bataan. Sa Bagak, Bataan. Wow! Balita ko, magaganda mga ano rin daw dyan, partner eh. Mga ano? Beach resort. Taray. Kanya lang, tag-ulan na nga pala dahil nag-declare ng pag-asa ng tag-ulan. Oo, pero syempre, kahit na tag-ulan, hindi naman mapipigilan ang pagpapabaha natin ng salapi at mali-mali tangkas. Sana yun na lang ang bumaha, ano? Hindi ang mga anong tawag dito? Mga invisible, mga ghost flood control projects. Damsel Magnifico. Wow, magnifico mucho. Ganda naman. Hi, Damsel. Hello po. Hello po. Good evening, Damsel. Ilang taon na ba si Damsel? Damsel? Ilang taong ka na, Miss Damsel? 21 po. 21? 21? 51 po. 51! Akala ko 21. Boses 21 kasi. Isipin mo, partner, pareho kaming 1974 nito. Magkaedad ba kayo? Batchmate? 1974 ka, hindi ba, Damsel? 1975 po. Mas matanda ka pala sa akin ng isang taon. Ate na ba? Mas matanda ako ng isang taon. Ayan. Nagkumusta po kayo dyan sa Bagak, Miss Damsel? Okay lang po. Okay lang. Maulan ba ngayon? Maulan dyan sa Bagak? Ambon-ambon po. Ambon-ambon. So makulimlim. Papaambunan ka ng aming premyo. Sagutin mo lang ang tanong ko. Ano ang pangalan ng boyfriend ni Karen na nagsisimula sa letter P? Natawa si Miss Damsel. Sabi niya, wala na mo boyfriend si Miss Karen eh. Nagsisimula sa letter P, nagtatapos sa letter O. Hindi mo kilala si Pedro? Hindi ko boyfriend yon. Alaga ko po yun. Ang aking baby. Poging si Pedro. Pero ito na po ang totoong tanong, Miss Damsel. Pinakaba mo naman si Miss Damsel. Ang hirap naman ang tanong na yun. Sabi niya, warm up lang yun. Hindi si Damsel ang pinakaba ko. Ako? yung mga nais maningalampugan sa'yo, ay may boyfriend na. Sige po, subukan nyo po. Kung ayaw nyo po magkarabis, medyo, ano na kayo, lumayo-layo po kayo. Yung masakmal ni Pedro. Ayun, matala sa mga ngipin nun. Sige na, ito na ang magic question, Damsel. Ito na po, Miss Damsel. Ano po ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas na inyong pinakikinggan dyan sa Bagak, Bataan? Miss Damsel? Ayun! Congratulations! Damsel, antayin mo ang cash na ipapadala sa iyo ni Joza. 500 pesos po yan in GCash. Congratulations, Miss Damsel Magnifico! Ganda ng apelyido talaga, Magnifico. Yung gusto ko yung pwede mo magpalit ng Henry Magnifico. Wow! Karen Magnifica. Pwede, pero kailangan yata dumaan muna sa Korte Suprema. At saka magagalit si Ama. Correct. Magagalit si Itay. Baka magtampo naman ng mga tatay natin. Huwag naman ganun. Pero sa mga taga-Bagak Bataan, salamat po. Mag-ingat po kayo parati. Riyan at sumayin nyo na ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Lagi po naming paalala sa ating lahat. Mahirap mong buhay. Gusto nating lahat ay umangat at umasenso. Ang gawin lamang po natin ay manalig, magdasal palagi sa may kapal.
Huwag gagawa ng masama sa kapwa, ha? Sapagkat ang paggawa ng masama sa kapwa ay may masama ding balik. Pero ang paggawa ng mabuti, kailanman ay hindi magbubunga ng masama. At tumulong pa tayo sa mga nangangailangan dahil help is wealth. Hi to R. Regina Otero. Humabol siya sa ating sagot. Pedro Mandalorian Pascal. Tama ang iyong sagot. Galing, ha? Oh, correct ka dyan. Pero wala kang 500 kasi hindi ka kasama sa ating Kring-Kring Panalo promo. Mag-register ka, Miss Regina Otero, and good luck sa'yo. Susunod na po sa Attorney Cam Cheryl Adaming muli ng kanyang topic po sa DZRH Usapang Legal. May say ba ang biyanan kung kanino mapupunta ang kustodiya ng bata? Alamin po yan na susunod na. May pagkapaka-elamera si Bianan. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyo. Bye! Bye! Balansyado! Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod.